naming mga INC ang kaguluhan. Yo. Nais namin magkasundo ang presidente at ang vice president Yan. para matutukan ang problema ng Pilipinas. Tama, alam niyo kung bakit? Etong impeachment na ito, feeling ko sinasadya ito eh. Sinasadya ito para mawala dun sa tunay na issue. Ano yung tunay na issue? Pondong nawawala, ayudang nawawala, PhilHealth na nawawala, Maharlika Fund na hindi natin alam kung saan na napunta. Ang daming mga issue. Yung 20 pesos na bigas hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming issue na natatakpan nitong impeachment. Kuno, 'di ba? Yung issue. Kaya dapat ibalik natin doon sa tunay na issue. So, ayon mga kababayan. So, napakinggan nyo si Banat Bay kung saan itong impeachment, kunwari, ay sinasabi na hindi gusto ni PBBM. Eh, bakit? Dalawa na nag-file ng impeachment. At yung nag-file pa, mga kaibigan, mga kababayan, ay mga makakaliwa pa na talagang ang trabaho naman nila ay guluhin ang gobyerno. Simula sa simula pa, di ba? Oh, yung una, yung akbayan na sinamahan pa ng mga dilawan na walang iba na pinangunahan ni Laila de Lima. Junel! O, di ba? So, wag tayong maniwala dyan sa mga sabi-sabi ni Bangag. Kasi alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, wala pang tumama sa mga sinasabi ni Bangag. Di ba? Tingnan nyo naman doon sa QJC. Walang baril na dinala kahit isa. O, di ba? O, sa flood control, overwhelm yung baha. Saan ka pa? At sinabi pa niya doon sa flood control, 5,500 na flood control project. Nung pinak-check, walang flood control. Natangay ng baha ang mga budget, mga kaibigan, mga kababayan. So, pakinggan natin yung buong banat ng mga banateros sa nangyayari sa mga kahapon at ngayong araw na ito, mga kaibigan, dahil ito na ang kinatatakutan ng mga bangag. Dahil, imagine mo, lahat ng mga nagsusuporta ngayon sa dati sa Uniteam, nung buo pa sila, imagine mo, mga Duterte supporters, QJC, ngayon, INC, mawawala na sa kanila. Kaya, nagkaroon po sila ng emergency meeting. Di umano kahapon sa Pasig. Di ba? Pakita ko sa inyo. Ito'y sinabi mismo ni General. Ito. Para patunayan sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, na ayan. Di ba? Basahin nyo. Bago natin i-play yung video mga kaibigan, mga kababayan. Beijing, PNP, NBI, and PDEA. May tip ako sa inyo. Now happening. So, November 4 po ito kasi November 5 tayo ngayon. There is a house along the banks of the Pasig River where a gathering of terrorists, drug lords, and addicts, thieves, kidnappers, and other criminals are currently happening all in one. Sugod na, pasayahin nyo ang bayan. So, ayan mga kababayan. Ang lupit po dahil nag-announce po kahapon ng hapon ang INC, mga kaibigan, mga kababayan, na magkaroon po sila ng rally kung saan na sinusuportahan ng INC ang sinabi ni PBBM
na wag i-impeach si Inday Sara. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, mga kababayan, na hindi gusto ng mga INC na ma-impeach si Inday at ayaw ng taga-INC or mga taga-QJC na ma-impeach si Inday. Dahil magkawatak-watak po tayo, mga kaibigan. Magka-divide-divide po tayo. So, ayan. Ito na ang kinatatakutan ngayon ng mga buaya sa Kongreso. Di ba? So, pakinggan natin ang sinabi ng mga sulat mismo na pinadala sa Net25 sa INC. At ito, pakinggan po natin, mga kaibigan, mga kababayan, ang sinabi ng kanilang leader na umano'y sinusuportahan nila ang hindi pag-impeach kay Inday Sara. So ito. Kapatid, baka kayo ay huling nakapag-open din po at nakapakinig sa atin. May tinanggap kaming bilin ni Nelson bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat unahin ng pamahalaan. So ayun, mga kababayan. So pabor ang Iglesia ni Cristo sa sinabi ni BBM na hindi ituloy ang impeachment kay VP Sara dahil magkakaroon po sila ng malaking rally. So ayan, nagkakaisa na po. Imagine nyo yan, mga kaibigan. Pag magsanib puwersa yan, yung INC tsaka yung QOGC, ano na mangyayari? Nawala na nga sa kanila yung suporta ng mga Duterte supporters. So, abangan nyo to, mga kaibigan, mga kababayan. Hindi pa to in-announce kung kailan at saan ang gagawing rally ng INC. Subaybayan natin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil pupuntahan natin yan, lalo ng mga sulit Duterte vloggers, mga kaibigan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. So ayan, 'di ba? Tulad din sa KJC, kahit na sila ay pinasok ng 8,000 pulis at talagang malupit ang karasang ginawa sa KJC, tulad ng INC, ayaw din nila ng kaguluhan. Sino ba talaga ang nanggugulo dito, mga kaibigan? Siyempre yung mga magnanakaw, mga gahaman sa kapangyarihan at walang iba rin mga komunista at mga makakaliwa o mga terorista. Walang iba, Makabayan Black, yon sila. So tandaan nyo yan, mga kaibigan, mga kababayan. At higit sa lahat, si Tambi at si Lisa Smugs. Di ba? So ayan, napakinggan natin yan, mga kaibigan. So tandaan po natin ito, ang announcement ng Iglesia ni Cristo na magkaroon po sila ng malaking rally. Paano na yan kung magsanib pa ang QJC? So abang-abang po tayo dyan, mga kaibigan, mga kababayan. Yan po ang tagubilin na tinanggap namin ni Nelson bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Malinaw po yan, ha? Resulta po ng ating Vox Populi sa hapon na ito sa tanong na dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagang no to impeachment? Aba,
100% ang nagsabing, opo, dapat manindigan ng Pangulo. Bay, dapat naman talaga. Ako, So, ayan, imagine nyo ang dami pong nanood dito sa YouTube channel nila, pero bumoto lahat, oo, 100%, walang hindi. So, dapat panindigan ito ni Bongbong Marcos dahil sa ayaw niya at sa gusto, magkagulo po talaga ito mga kaibigan. Dahil sila naman talaga nag-upisa ng gulo eh. Hindi naman talaga si BP Sara. Di ba? Umalis si BP Sara sa kanilang unit team dahil puro kabulastugan yung ginagawa mga kaibigan, mga kababayan. Imagine nyo yan. Eh kung para naman sa mamayan, wala silang ninakaw, imagine mo, sa laki ng kung confidential funds lang ang pag-usapan, bilyon-bilyon yung confidential funds ng presidente, eh wala nga resibo nun. Eh, kumpara mo kay BP Sara, 100 million na yun, 125 something million lang yun. Pero kumpleto sa resibo. Di ba? Mga kababayan. So, tingnan nyo, 100%. So, ibig sabihin, walang nagbuto na na hindi panindigan ni Bongbong Marcos. So, dito siya magkakamali, mga kaibigan. Dito talaga siya sisingilin ng mga tao. Dahil sa dami niya ng palpak, sa dami niya ng mga statement na hindi tumama. Pag ito, hindi pa tumama yung sinabi niya o sinasadya niya talaga itong ginagawang impeachment, may mangyayari at may mangyayaring gulo dito mga kaibigan, mga kababayan, na kung gusto niya, kung talagang ipipilit niya dito mga kaibigan, dahil sa mga nangyayari ngayon, kunwari, hindi i-impeach, pero yung nasa baba niya, para sabihin, hindi siya gusto niya i-impeach si Inday, pero yung nasa baba, yun yung mga gusto i-impeach, di ba? Tingnan nyo nga nangyayari dyan sa Quadcom, sa mga hearings sa Kongreso, di ba? Kahit sabihin niya hindi, pero tinutuloy. Eh, lalo pa yung nagreklamo kahapon, 65 or 75 individuals na gusto talaga i-impeach na pinangunahan ng Makabayan Black at pinangunahan pa ni convicted Franz Castro ng Makabayan Black. So ano yan? Hindi ba? O tuloy. bilang isang individual, Nelson, Oo. napakasarap makita na ang isang Pangulo ay mayroong paninindigan. At saka unang-una, yung kanyang panawagan dyan ay hindi naman mali, di ba? Totoo. At tama yung sinasabi niya na walang kahihinat na nito at ito ay walang bungang buti na ibubunga, walang mabuting ibubunga sa kahit na isang Pilipino. Oho. Bakit natin sasayangan ng panahon? Oo. Sa halip ay magkakawatak-watak pa tayo, magiging dahilan pa ng alitan, ng away, at yung iba pa may pinaplano umano na mga panggugulo. Tako po. Saan ho tayo pupulutin kapag kaganyan? Hindi ba? Nakakalimutan nila. Bata pa ako, Nelson, tandang-tanda ko yun. Oo. Ang utos ng hari ay Hindi na hari. babali. Hindi na babali. Ganun ba? Diba? Ang utos ng hari ay hari. Kumbaga, ang utos ng hari hindi na babali. Sabagay. Bagamat hindi utos yan, pero, di ba? Oo. Pakiusap ng Pangulo yan ng kanyang statement. Bata pa po ako malit, alam na natin yan. At saka, Diba? buti sana kung ang sabi So dito natin makikita mga kaibigan, kaibahan po kay Tatay Digong. Talagang sinunod yun yung mga kahit na binabanatan si Tatay Digong ni Leni Robredo ng mga dilawan, talagang hindi talaga pumayag si Tatay Digong na i-impeach si Leni Robredo kasi binuto ng taong bayan yan. So, tingnan natin, makikita natin ito sa mga sumusunod na mga araw mga kaibigan kung talagang seryoso dito si BBM. Dahil sa lahat ng mga sinasabi niya, wala pang seryoso at wala pang tumama mga kaibigan. Puro talaga sablay. Di ba? Sige. ang sinasabi niya ay tahasa yung masasabi. Hindi, mali ka dyan, Pangulo. Oo. Pagka ng impeachment ito, natuloy ito, magkakaulam yung mga walang ulam. Sa tingin nyo, pag natuloy itong impeachment, magkaulam ba yung walang ulam?
Magkapira ba yung mga walang pera? Magkabahay ba yung mga walang bahay? Oh. Tama sila. So, wala talaga itong kahinatnan. At the same time, marami pong mga negosyo mawala sa Pilipinas. So, yung dollar natin na umaabot na ng 59, baka pagkatapos ng impeachment, abutin na to ng 70. Kabigas sa palabigasan. Imposible. Dadami ang produksyon ng palay. Naku po. Sige nga, tagdigan nyo nga yung posisyon na yan, hindi ba? Oho. Kung meron sana magsasabing ganyan, tuloy natin yan. Imposible po Yun mangyari. nga eh. So, ayun, imposible po mangyayari yun, impeachment nga eh. So, ayan, abang-abangan po natin yan mga kaibigan, mga kababayan, no? Dahil talagang ginagawa nila ngayon, no? Hindi po tayo talaga diyan basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng mga sabog or bangag. Diba? So, pakinggan po natin mga kaibigan, mga kabayan, ang ito sa mga banatiros. Dito, pakinggan po natin mga kababayan. Kabinahuyan. Kaya nga ang bilin ko sa mga vloggers ho dyan na medyo maingay at saka medyo toxic, iwasan nyo na ho na punahin pa ang ibang mga grupo. Dapat i-unite na natin. Halimbawa, wag nyo nang bibirahin ng iglesia dahil sumang-ayon sila kay Pangulong Marcos. Wag na. O, ang KOJC, busy sila sa pagtatanim. Di ba ho? O, dapat sama-sama na ho tayo, yung mga pumunta sa veterans. Dapat to i-unite natin as one. Kasi nga, ginagawa nila ngayon yan eh. Sa Kamara, yung unity team. Oh, mantakin mo, mga congressman na buhaya, nakipag-unite sa mga komunista. Oh. Kaya tuloy, one voice sila. Oh, dapat matuto tayo doon. Full force. Oo, na dapat united tayo as one. Saka sa akin, Boss Bay, no, kalimutan na rin siguro muna natin yung pansarili nating mga interes. Yun. Siguro, gamutin muna natin ang sugat ng ating bayan. So, yung mga interest ninyo, tsaka na, pag maayos na ang bayan natin, pwede naman tayong mag-usap-usap, pwede naman makausapin ang mga nanunungkulan dyan. Pero for the meantime, hindi na mga vlogger, pati yung mga leaders ng mga forum, mga leaders ng mga rally-rally, lahat po yan, isang tabi na po muna natin yung ating pansariling interes sa politika. Magtulong-tulong po tayo, magkaisa para sa kapakanan ng ating bansa. Hindi na lang para sa atin, para sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga po ang Banateros nandun sa veterans. Nandun din po kami sa EDSA. Yun. So, nagkataon lang yung last day kasi meron pong sineselebrate po ang SMNI noon. So, kaya po kami wala doon. Pero nandun po kami to support everyone. Wala akong ano. Kasi nga, isa lang naman ang hangarin natin eh. Meron mga iba naghahangad ng donasyon ng OFW, pero tayo, isa lang ang hangarin natin. Ang hangarin natin ang due process sana ang masunod sa bayan na to. Yes. Diba? Yun lang naman po yun. Coach Oli? Wala akong masabi. Basta sa akin lang, it's not about me. Pero ang tanong dyan, So, sino hindi ba? para sa akin yan eh. So, ba't ko ibibida yung sarili ko, di ba? So, tama. kung ano yung saan tayo magiging matagumpay, saan tayo magkakasama-sama, doon na lang tayo. Tama. Kasi kung ipipilit ko yung gusto ko, hindi naman para sa akin. Ba't ko ipipilit yung gusto ko, di ba? Yes. Kaya nga medyo yung iba nga katod na sinabi ni Banat Bay, kung sa Congress, tingnan mo, nagkakaisa sila ha. Talagang kinain nila yung mga ego nila na makipagkuntsabahan sa mga NPA or terorista kung tawagin, di ba? So, dito, medyo nakakatawa lang kasi imbis na magsuportahan ng bawat grupo na mga nagrarally kung saan-saan man dyan, nagsisiraan pa, nagbabanatan at kung ano-ano pa yung sinasabi. Ang tanong dyan, sino ba may-ari ng rally? Naghaway-haway sila eh. Ikaw, Boss Bay, sino ba may-ari ng rally? Wala. Sa totoo lang ako dapat si Pangulong Duterte. Hindi kaya si Maris? Maris na naman ata may Hindi, alam mo, ang ganda na sinabi ni Kenneth. Ano sabi? Ayaw naming mga INC ang kaguluhan. Yo. Nais namin magkasundo ang presidente at ang vice president Yan. para matutukan ng problema ng Pilipinas. Tama, alam niyo kung bakit? Etong impeachment na ito, feeling ko sinasadya ito eh. Sinasadya ito para mawala dun sa tunay na issue. Ano yung tunay na issue? Pondong nawawala, ayudang nawawala, PhilHealth na nawawala, Maharlika Fund na hindi natin alam kung saan na napunta. Ang daming mga issue
Yung 20 pesos na bigas hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming issue na natatakpan nitong impeachment. Kuno, 'di ba? Yung issue. Kaya dapat ibalik natin doon sa tunay na issue. So ayan mga kabayan, no? So napakinggan natin si Banat Bay. Talagang sinasadya to mga kaibigan dahil kung mapansin rin natin mga kaibigan, mga kabayan, wala nang oposisyon, wala nang makakaliwa. Talagang nagkaisa sila. So napakalupit po talaga ni Lisa Marcos, oh. Dahil napag-isa niya ang mga makakaliwa at mga dilawan at mga pulahan para talagang gusto talaga itumba ang mga Duterte. Pero hindi nila basta-basta matutumba yon. Kaya bilib na bilib rin tayo sa kanilang ginawang pag-isa sa lahat ng mga komunista at mga dilawan. Kaya tama po ito ang sinasabi ni Banat Bay. Dapat po tayo ay magkaisa. Dahil itong ginagawa nilang impeachment, ito ay sinasadya talaga nila para pagtakpan ang lahat ng mga mabibigat na isyu sa ating bayan. So, tuloy. Ay pa nawawala yung yung 13 billion pulburon, nawawala na rin. Ang dami yun. Doon muna, partner. Hindi, saka ito yung ready na yung to. tawag dito, yung pagka napakalaking bagay yung pagkawala talaga sa kanila ng INC. Tapos kasi isipin nyo nawala na sa kanila yung KOJC. Nawala na sa kanila yung mga supporters ng Duterte. Yun. Tapos mawawala pa sa kanila iglesia. Naku po. Ay wala na. Talagang nawiwindang na yung mga yan. Kaya siguro may mga drama na naman sila na panibagong gagawin yan. At siguro may idadamay na naman sila dyan. Kasi nung nakaraan, katulad ni Jinggoy ngayon, di ba? Si Jinggoy medyo kinakalabit-kalabit na eh. Napapanood ko sa mga balita na biglang nauungkat yung kaso ni Jinggoy kasi parang kumakampi ata sa mga Duterte. So asahan na natin na kung ganito yung gagawin ng INC, malamang sa malamang may mga pasabog silang gagawin laban sa Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong ito, Nagulat naman ako sa'yo. bakit ang CBCP tahimik pa rin? So, yon. Bakit ang CBCP? So, baka hindi ito nakita ni Banat Bay kahapon. Sumama doon mga pare, Di ba? So, marami po tayong abangan ngayong buwan ng Disyembre, mga kaibigan. So, talaga hindi tayo magsiselebrate ng Pasko nito. Pero subukan natin mag-celebrate kahit na talagang kaabang-abang to mga kaibigan. Kasi, imagine mo, nawala na yung mga Duterte supporters sa Marcos, nawala na yung QGC, mawawala na rin sa kanila yung INC, mga kaibigan. Kaya, tingnan nyo, kahit si Jinggoy ngayon, tama yung sinabi ni Jay Guevara, na talagang kinakalabit na talaga nito si Jinggoy dahil nagpalabas na ito ng statement na hindi niya gusto na ma-impeach si BP Sara, di ba? So, mayroon na nga umiikot dyan sa social media sa mga issue regarding kay Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada. Kaya, marami tayong maabangan dito mga kaibigan, mga kabayan. Talagang napakalupit po itong mangyayari ngayong buwan dahil mayroon pong malaking gaganap ngayong buwan mga kaibigan. So, abangan natin yan. Yun ang natin, hindi natin alam. CBCP, yung mga Mga obispo. mga obispo. Yan ang mahilig mag-ingay eh. Makakampi sila sa mga the likes of Castro. Tama nga hindi nga natin sila napapakinggan yung mga CBCP, mga obispo, mga pare ngayon, no? Talagang sa panahon nito, ang iingay nila. Pero ngayon, wala. Kahit na ang daming nangyayaring kabulastugan ngayon sa Pilipinas, baka nakatanggap na rin sila ng Land Cruiser or sasakyan na mamahalin. Tama kaya to si Banat Bay. Di umano Baka nakikiramdam kung sino mas malakas. Ilang pajero kaya ang nakuha na nila ngayon? Hindi lahat tayo hindi dyan. lahat. Hindi, nagtatanong lang Kasi di ba naalala nyo yung panahon ni Gloria? Meron daw eh. Sinabi ni Digong yan na may mga nagtatanggap lang kayo. Ibig sabihin, tumatanggap pala sila. Ang tanong ngayon,
Pajero ba o Land Cruiser na natanggap nila ngayon? Eh, uso pa naman ng tanggapan ngayon. Oo. Eh, Kasi bakit ba? yan ang yan ang nananalaytay sa mga kaugat-ugatan ng mga anti-Duterte, yung sinasabing bayan. Baka So, ayun mga kabayan. Totoo yan, no? Kasi kung mapapansin nyo, talagang pag gusto kang mag-ingay, pag nandiyan ka sa politiko, busalan ka talaga niyan. Binusalan na siguro to ng sasakyan, Pajero or Land Cruiser. So, tama talaga to mga banateros, mga kababayan. So, talagang itong maingay talaga to mga kardinal, mga obispo, mga pare. Pero ngayon wala talaga tayong naririnig dahil kasama na nila. helicopter na, no? Ay, Chopper ka na Coach yan. Oli, may Ito sinasabi yun, ka. yung handa na yung ano. Totoo po yun, ha? Sinabi niya. Totoo po yung ano, yung inaayawan na sila ng mga tao. Kasi katulad doon sa District 3 ng Maynila, habang nagsasalita si O yan. Joel Chua. Ayan na. Ready na ba? Ready na ba? Ready na? Ready Ayan na? na. Ayan. Pasok, Okay, pasok! pasok! Ang sakit to mga kaibigan. Si Congressman Joel Chua, sinasabi, Yorme. So, sinusuka na talaga siya mga kababayan. Si Chua, no, talagang Yorme sinasabi ng mga tao. Eh. Ito yung live video po ito na kinat mismo. Sa live video ng isang netizen doon. Maraming salamat po. Ayan po ay live. So, hindi po edited yan kasi live video po yan na kinuha sa Facebook. Na Pero at talagang- least nagpasalamat naman. Pero ang sakit nun, ha? Nagpasalamat naman eh. Kahit Yorme, salamat po. Alam mo, masakit yun. Ikaw yung nagbibigay ng ayuda. Oo. Tapos iba sinisigaw ng taong bayan. Nandun pa man din si Hani Lacuna nun, no? Ay, grabe. Grabe, no? Sakit talaga. Yun yung sinasabi natin, Boss Bay, na pagka may ginawa ka talagang mabuti, mararamdaman niya ng taong bayan. Di ba? Pero kaya gumagawa ng hindi ka aya-aya, talagang kamumuhian ka ng taong bayan. Katulad dito nangyari na to. Oo. Kaya nga mas masakit tong pangyayari kay Joel Chua kaysa dun sa nangyayari kay Maris Racal ngayon. Maris Racal na naman. At hindi kasi, hindi ako. Kung ako yun. Kaya, nakakaya yun. Bantakin mo, kunwari, ako, magsasalita ako, biglang sisigaw doon. Oh, boss, Oh, di ba? Kayo, may insulto ako doon. Gano'n na ba ako kalaki? Di ba? Grabe ka na. Grabe ka naman kay Boss Dada. Grabe ka May naman kay insulto Boss si Dada. Master Judea. Oh, bakit? Eh, siya nagsalita, ikaw dinimanda eh. Oo nga eh. Oo nga eh. Ito nagpagitna na po yung Iglesia ng Cristo. At ako naman, talagang noon pa man, talagang malaki na talaga ang tiwala ko sa Iglesia ng Cristo. Kasi paulit-ulit ko sinasabi, 90% ng pamilya ko dito sa Maynila, mga Iglesia ni Cristo. At naranasan ko makisalamuha sa kanila, ang mga gusto nitong mga tao na to, mga membro ng Iglesia ng Cristo, katahimikan at yung pagtulong sa bayan, pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino na nahihirapan. Katulad ng ginagawa ng KOJC, ganyan din ang ginagawa ng Iglesia ng Cristo at ayaw nila ng magulo. Gusto nila katahimikan at yung pag-asenso ng bansa. Kaya nga... Pero, Sige, tuloy mo. Nagugulat ako rito eh. Mini-message ko. ang tanong, saan sila magrarally? Ayun, naku, Pag sa delikado. EDSA, magpaalam sila. Oo, magpaalam sila pag sa EDSA Oo, kasi sa EDSA, medyo may maraming nagagalit yan pag wala kang paintulot sa pinakahari or kataas-taasang nilalang ng vlogger. May Kaya laman, bawal, may laman. kailangan sa INC, sa Iglesia ni Cristo, magpaalam kayo sa mga vlogger na sobrang tataas. Yun lang. So, ayun mga kabayan, no? So, tama nga naman sinabi ni Master Diano na kapayapaan talaga ang gusto ng mga taga-INC. Kasi, sa side po ng mother ko po, ay puro po sila INC. Lahat po ng mga tita ko tsaka lolo ko, INC po. Kaya alam ko rin yung adikain ng mga taga-INC po, mga kaibigan. Di ba?
So, doon po nagtatapos yung video natin. Sana naunawaan nyo at naintindihan nyo po anong mga pinaglalaban ng mga natin at ng mga banateros sa lahat ng mga ito na di po tayo basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng presidente dahil talagang sinasadya ito dahil sa mga marami pang issue na dapat lang sagutin pero inuuna talaga yung impeachment ni BP Sara. So, abang-abang po tayo mga kaibigan. Talagang hindi po talaga kanais-nais po ang ginagawa nila para ma-impeach si Sara. Ito po ay ginagawa lamang ng mga makakaliwa at mga teroristang grupo. Katulad ng Akbayan at Makabayan Black, mga kababayan. So, ayan. So, salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang i-like at i-subscribe ang Musikero sa Bukid para sa mga susunod pa nating video. God bless po.